yung sinasabi na parang biglang naisip lang ni speaker na kailangan natin baguhin ang saligang batas. Tapos in a matter of weeks andyan na umiikot na yung petition. Tapos after that uupo na ang Kongreso sa Constituent Assembly. After that mamadaliin pa nila and so on. Ay nako. That means dinideprive nila tayo of the time na pag-aralan ito, the time to discuss it among ourselves, the time to determine sino ba dapat ang nagre-represent sa atin para para umupo sa assembly at i-discuss kung anong mga pagbabago na ito. Walang ganun. And in fact, wala tayong naririnig na ang Kongreso mismo ang nagsusulong ng Constitutional Convention. Gusto nila sila. So, Constituent Assembly. They never once asked us, wala man ng consultation sa atin, basta press release lang, parang sila yung nagdidikta sa atin na, sige, baguhin natin itong saligang batas, mag-Constituent Assembly kami. In-ask nyo kami, gusto niyo yes or no lang kami dun sa pinopropose niyo. Pagkatapos, you didn't even ask us if we wanted a constitutional convention or a constituent assembly. You never once asked us, teka, what provisions of the Constitution do we want to change? Hindi man lang kayo nag-information campaign kung ano yung mga nakikita natin na dapat dinidiscuss natin ngayon pa lang. Gusto nila, ura-urada. Ang tingin ko gusto nila right away, siguro by 2025 or isasabay nila sa eleksyon, yung referendum, which I think is ridiculous. Actually, the lack of a law, yun yung issue dyan. Yung RA 6735, which is the enacting legislation for People's Initiative, sinabi na ng Korte Suprema in 1997 na hindi siya enough. Ang problema, ang Congress medyo tutulog-tulog tungkol dito sa People's Initiative, siguro, competition ng taong bayan, hindi nila ginawa ng batas. Hindi nila inayos ang batas, and therefore, hindi nila magagamit yun. The Constitution is, at least itong provision ng saligang batas is not self-executory. So either magmadali sila ng batas or they have to convince both the COMELEC and the Supreme Court na okay lang, baguhin yun yung decision ninyo dun sa Santiago versus COMELEC, iba na yung panahon. In that case, ihado sila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. We're simulcast on TikTok, YouTube, and Facebook. So, medyo how do you call this? Malikot lang po kasi I'm mobile. Alright, I'm on my way to Makati, so alam naman natin kung how long that takes. Okay, so nilabas ko yung TikTok video. They're on the Facebook pages as well as dun sa TikTok natin. Wala lang pala siya dun sa sa YouTube. So dun sa video na yon, we discussed RA 6735 o yung People's Initiative Law. Ito ay yung ito yung implementing law ng People's Initiative. At originally, kasama dito ang People's Initiative to amend the Constitution. Alright? So, apparently, may history ito. So, in 1989, isinabatas itong RA 6735. Nang sa gayon ay pwede directly ang taong bayan mag-propose ng pagbabago sa ating saligang batas, sa ating mga batas at pati sa mga ordinansa natin. So, para dun sa mga ordinary laws, 10% of total registered voters dun sa ordinances, ganun din of the registered voters in a certain area. Tapos meron din po dun sa pagka-charter ang babaguhin dapat 12% of total registered voters. Ito sabi ni Venom Snake, out of topic lang po, House Speaker has been here in Region 2 yesterday, meeting all the governors and other congressmen of the region. Ito na yata yung related sa Chacha. Okay. Sabi nga ni Ma'am Arlinda Salinas dito sa TikTok, ito po ay Congress Initiative, hindi po People's Initiative. But let's have a look at the People's Initiative Law. Kasi sabi ng Korte Suprema, hindi self-executing ang constitutional provision. Kasi yung People's Initiative nasa Article 17, Section 2 ng Saligang Batas, which allows the people to directly propose amendments to the Constitution or create laws, repeal laws, etc. and even ordinances. So dito, nakita natin na after isinabatas ang RA 6735, noong 1989 may nag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ito ay si Attorney Jesus Delfin, at yung proposal niya ay for term extensions. Panahon po ito ni FDR. So, ang ginawa niya is dahil nagpa-petition siya sa COMELEC at titanong niya ang COMELEC, at the time kasi may implementing rules for this, ang COMELEC Resolution 2300. So dun sa 2300, ganun po yung paraan. Mag-file ka ng petition muna, tapos base dun sa petition, hihingi kayo ng schedule. Yung schedule na yun, parang election day yun. Pero imbes na election day, pupunta ang mga tao dun sa mga designated na
voting areas or signature areas at magpipirma doon kung sang-ayon sila o hindi doon sa sa pagbabago ng saligang batas. So inupuso ito ni Senator Miriam Santiago, may kasama siya si Maribel Ongpin at saka si dating Commissioner, BOC Commissioner Alex Padilla. So doon sa petition na yon, pinabulaanan nila. They controverted yung petition saying na kung ang basihan ng pagbabago ng saligang batas ay RA 6735, si Senator Miriam mismo ay isang mambabatas. Ang sabi niya, hindi po intention na baguhin ng saligang batas through that act. Parang last minute, dinagdag na lang yung mga provision. Originally, 6735 was intended only to amend laws, propose laws, repeal laws, ganyan. Not the Constitution. Dinagdag na lang yung sa Constitution later on. So, sinabi rin dun sabi rin ng Korte Suprema, dahil nga kailangan may implementing law at kung incomplete yung 6735, kailangan umandar-andar ang Congress at sila mismo ay umayos ng batas para ito ay, para mabuhay or maisabuhay yung provisions ng ating saligang batas for People's Initiative. So since 1997 po, hindi na po binago ng Kongreso yung RA 6735. So madaling sabi, binigyan sila ng assignment ng Korte Suprema, sabi, uy, andar-andar na Kongreso, ayusin niyo to. Hindi nila inayos. So in the meantime, walang batas para dito sa People's Initiative to amend the Constitution. And yet, meron tayong petition to amend the Constitution. At nag-iikot na nga ang mga tao, nagpapapirma at laganap na rin, kalat na rin sa social media itong issue na ito. Kasi nga, merong ibinibigay yung sa iba. So, ang tanong is, People's Initiative pa rin ba yung tawag natin dito? So, para sa atin, of course, nagre-ready na yung ibang mga abogado katulad ni Attorney Harry Roque na sinabi niya, unang-una siya na mag-file ng petisyon sa Korte Suprema kung sakasakaling maituloy yan or mag-file ng petisyon yung mga yan sa COMELEC at matuloy yung People's Initiative. Kasi ano mangyayari dito? After the signature campaign at makuha nila yung requisite number of signatures, in this case, 12% of total voting registered voters at least 3% in each voting district. So, kung matuloy yan, mag-file daw si Atty. Harry Roque sa Korte Suprema para ma-declare na null and void yan. Posible rin kasi na ang COMELEC mismo ang magsabi, teka muna, hindi po pwede yan. Kasi nga sinabi na ng Korte Suprema sa Santiago versus COMELEC, hindi pwede ang RA 6735. Make a new law or amend RA 6735, which Congress has not done to this day. So, paano yan? Walang batas nga wala silang ginagamit na batas dito sa pagkuha ng signatures. There is no enacting legislation kasi sinabi na nga ng Korte Suprema, wait, you don't have anything doon sa dating kaso. In fact, there were two previous cases na umakyat sa Korte Suprema. Yung isa was the Lambino case. Pero doon sa Lambino case, hindi na umabot sa punto na sinabi ng Korte Suprema na hindi valid ang 6735. Instead, sinabi ng Korte Suprema doon, mali po yung petition ninyo. Gumagawa kayo ng signature sheet. Yung signature sheet ninyo does not contain the provision that is meant to be amended plus yung amendments. So, out yan. Okay. So, in the meantime, ang dami nire-raise na issues, including the issues na, number one, people ba nag-initiate niyan o Kongreso? Kasi parang ang laki naman na coincidence na sasabihin ng Kongreso, I think it's time, si Speaker pa nagsabi, I think it's time to amend the Constitution. Tapos biglang may People's Initiative, di ba? What a coincidence. Naniniwala ba kayong coincidence yun? Na nagkataon lang o meron nagsabi na, oh, all right, let's do it through People's Initiative and let's pretend that Congress has nothing to do with it. All right. Number two, sino nagpo-pondo niyan? Kasi it's all over the country. Nakikita natin may mga taong umiikot, pero wai pa rin hanggang ngayon. Nga. We don't know who's doing this. What we know is, dun sa petition nakalagay ang pangalan ni Attorney Anthony Abad. But wala tayong nakikitang identifiable group. Bukod pa nun, if kayo, di ba tayo, ordinaryong mamamayan, gusto natin maraming pumirma. So, anong gagawin natin? Magka-campaign tayo, magpo-post tayo sa social media. Oy, join kayo dito. Join our signature campaign. Sign up na. Pati mga OFW, sinasabihan na natin po na, uy, pirma naman po kayo para baguhin natin itong bahagi na to ng saligang batas. Anyway, marami naman sa mga OFWs ay registered voters at bilang naman sila. So, bakit parang sinisikreto nila to? In fact, walang nag-announce. Walang nagsasabi na, this is what we're trying to do. Walang nagpe-present, 'di ba? Walang may website ba tayong nakita? Wala pa akong nakikita na may tao na nag-explain. This is what charter change is,
about. Ito yung charter change na nakikita ninyo. Nga talaga. Super zero. We have no information about who is doing this except for the name that appears dun sa petition. Hindi natin alam kung sino nagpopondo nito. Pero ang alam natin na ang petition na ito ay magpapalawak ng powers, ng kapangyarihan ng Kongreso na magtong ng charter change virtually on their own. Kasi voting jointly, ibig sabihin water down yung vote sa Senado, tapos solely the President or solely of the Speaker. Ngayon, bakit naman gagawin ng Senate President yun kung voting jointly? Hindi talaga sila mag-uumpisa ng ganyan. Sabi ni Rara Atis, People's Initiative daw, pero sila lang. So, sabi ni Venom Snake, ni palapat ng proposed changes sa Constitution, wala man ng information dissemination. Ayan. Sabi ni Ma'am Teresita Valyador, salamat sa mga taong tulad ninyo na nagmamatyaga at sumasalungat sa mga katiwalian na ginagawa ng mga Ayun, tama. So, hirap ako kasi wala akong panghawak. Naiwan ko yung yung panghawak ng aking na aking mga cellphones. So, sabi ni June Reynaldo, maganda ang chacha, sana gawing parliamentary government. In fact, yun nga po, yung second chacha na pinag-post noong 2006. Hindi natuloy. Kasi sabi ng Korte Suprema, mali naman kayo gumawa. So, nabaliwala yung aming na milyong signatures na nakuha nila to convert Congress into a parliamentary unicameral system ay nag-fail noong 2006. Sabi ni June Reynaldo, magandang chacha, sana sayang ang pera ng taong bayan para lang sa pansariling interest ni na, di nagagamitin yung mga confidential fund na mimigay ng 100 pesos kapalit pirma. Ilan ba ang mga registered voters natin? About 90 million. So magkano yun at 100 pesos each? 90 million ba? O tama. Ayan. Sabi ni Evie, what's the difference between People's and Congress's initiative? There's no such thing as a Congress's initiative. There is what we call a constituent assembly, where Congress will constitute itself into an assembly, the body that will propose changes in the Constitution. So, yan po, matagal na pong debate yan. Constituent assembly over constitutional convention. Well, most of us want a constitutional convention. Bakit? Kasi pag constitutional convention, yung mga uupo dyan are people that we ourselves voted for that purpose. Binoto natin yung mga taong yun para umupo, mag-discuss, mag-debate, mag-assembly for the purpose of determining kung ano ang magiging ano yung pagbabago, isusulong natin na pagbabago sa saligang batas. Pwedeng amendments lang, pwedeng the whole constitution and so on. Pero ang ginagawa kasi natin, and this is the main thing that we should be worried about, parang sinasanay nila tayo na ura-urada, magbabago tayo ng saligang batas, pero minamadali natin, may tunnel baka biglang mawala. Yung sinasabi na parang biglang naisip lang ni speaker na kailangan natin baguhin ang saligang batas. Tapos in a matter of weeks andyan na umiikot na yung petition. Tapos after that uupo na ang Kongreso sa Constituent Assembly. After that mamadaliin pa nila and so on. Ay nako. That means dinideprive nila tayo of the time na pag-aralan ito, the time to discuss it among ourselves, the time to determine sino ba dapat ang nagre-represent sa atin para para umupo sa assembly at i-discuss kung anong mga pagbabago na ito. Walang ganun. And in fact, wala tayong naririnig na ang Kongreso mismo ang nagsusulong ng Constitutional Convention. Gusto nila sila. So, Constituent Assembly. They never once asked us, wala man ng consultation sa atin, basta press release lang, parang sila yung nagdidikta sa atin na, sige gawin natin itong saligang batas, mag-Constituent Assembly kami. In-ask nyo kami, gusto niyo yes or no lang kami dun sa pinopropose niyo. Pagkatapos, you didn't even ask us if we wanted a constitutional convention or a constituent assembly. You never once asked us, teka, what provisions of the Constitution do we want to change? Hindi man lang kayo nag-information campaign kung ano yung mga nakikita natin na dapat dinidiscuss natin ngayon pa lang. Gusto nila, ura-urada. Ang tingin ko gusto nila right away, siguro by 2025 or isasabay nila sa eleksyon yung referendum, which I think is ridiculous. Kasi halimbawa, kagabi, and you can see this on YouTube and on Facebook and on Rumble, nag-discuss kami ni SAS. Kasi nga, ang nangyayari dito is people decide na, are thinking, dapat federalism tayo. But without putting in the work, ano ba ang kailangan natin? Kasi ang charter change is supposed to be a solution. But we haven't even defined the problem yet. What is the problem? Ano ba ang nakikita natin pinakamalaking balakid sa development natin bilang isang bansa?
kami personally, but this is an opinion, and you can propose, of course, also your own opinions. Ang tingin ko dito is, there are just a very, very few people who hold so much money, so much of the money that's in the country. O sabihin na natin yung gobyerno, yung isang body na that holds most of the money. But the rest are owned by a very small group. Sabi nga nila, less than 75 families ang may hawak ng lahat ng kayamanan ng Pilipinas, and the rest of us parang sakay-sakay lang. Barya ang pera-pera natin compared to all of these people whom we sometimes refer to as oligarchs. Sila po talaga ang parang sila ang may-ari ng bansa. But we're not doing anything to make things more equitable. Wala tayong ginagawa to ensure na ang taong bayan, ang mga ordinaryong mamamayan, may pagkakataon na umangat. May pagkakataon tayong maman. May pagkakataon tayong makapag-compete on an equal level with other business interests. Wala tayong gayon. In fact, we're so happy with the very little that we're given. Ang laki-laki halimbawa ng trabaho ng DepEd. Kaya feeling ko talaga sa putahe kay Inday yan eh. Yung DepEd, sobrang daming problema at sobrang daming gagawin at sobrang konti ng pera na binibigay. Pinagkakait pa nga yung iba, pinagdadamot pa yung iba. Nakita nyo ba na meron silang discretionary fund? Wala, di ba? Hindi talaga mabibigyan ng enough money ang DepEd para ayusin ang mga problema nito. Bakit? Because the stupider the people are, the easier they are to control. Paano kung may tumalino dyan? Paano kung may biglang may scholar dyan, ang galing-galing, nakakayanin niyang gumawa ng maraming pera at matcha-challenge yung mga yung mga mayayaman dyan. Okay. So, what are you going to do? So, para sa akin, ang importante i-address natin yung inequity, yung hindi pagkapantay-pantay ng pagkakataon ng bawat isang mamamayan. Kailangan lahat tayo may opportunities, yung opportunities na makaangat. Okay. Saya-saya ng ibang mga akala ng mga trolls dito, makakaubra sila. Okay. Sabi ni Patrick, apurahan na gusto nila 2025 elections. Hindi na kasi mananalo pag napadusot nila agad-agad dito, happy together na sila. Totoo yan. Sabi ni Andrew Hoffer Lapina, dapat kasi inatag munang provisions na gustong baguhin at explain sa mamamayan. Hindi. Sir, hindi. Dapat tayo magsabi sa kanila. Hindi natin iintayin sila magpo-propose, excuse me, kukontrolin nila yan. Manggaling sa atin, dapat tayo yung nagde-demand. Oo, baguhin natin yung saligang batas, walang problema dyan. Pero unang-una, hindi kayo yung gagawa nun. Hindi namin kayo pinagkakatiwalaan na gawin yun. Pangalawa, diba? Sa amin manggagaling. Sa taong bayan manggagaling yung mga proposals. Pangatlo, kailangan informed yan. Kahit sabihin ng mga tao, federalism or parliamentary, ganyan, kailangan buong-buo ang information campaign. Hindi pwedeng 1 week yung information campaign, hindi pa natin napag-aaralan, hindi pa natin nadi-discuss, hindi pa napagminilayan, hindi pa natin nakikita yung mga consequences of these proposals, pero gusto na ninyo ora-orada, bubutawahan na yan kagad. No! It takes a while, pero ang importante, umpisahan. At umpisahan in a way na tayo ang nagko-control. Sabi ni Rai, what changes do they want? Well, ang daming lumalabas. Allegedly, yung economic provisions. Pero alam niyo kung ano yung problema dyan sa economic provisions? Inayos na yan eh. Matagal na. Niloloko lang nila tayo, sinasabi nila, ay, wala kasing foreign direct investments na pumapasok dito dahil yung sa economic provisions. Take note ha, parating motherhood statement yan. Hindi nila sinasabi yung precise provisions na gusto nilang baguhin. Alam niyo kung bakit? Bibiglain nila tayo, lulukohin pa nila tayo like what they tried to do several times. Ano sasabihin nila? Kasi lahat ng foreign direct investors, kailangan daw 60-40. That is not true. Pag tinignan nyo yung ating mga batas, tignan niyo yung negative list, at tignan niyo yung Public Service Act, ang dami ng bukas, unang-una. Pangalawa, hindi lang bukas, matagal na po na inaalaw natin ang foreign direct investments dito at hindi po 60-40. Mayroon lang identified ng ating saligang batas kung ano yung mga nationalized, such as but not limited to. Ibig sabihin, hindi kompleto yung listahan na to. Weaponry, kailangan local yan. Whether it's chemical, the regular firearms, biological, etc., lahat yan. Nationalized, 100% Philippine-owned. Extraction of natural resources, it depends, but generally, it's between 60-40 to 100%. Media, 100% Philippine-owned. Education, 100% Philippine-owned. The rest, manufacturing, gusto mo magpasok na telecommunications, pwedeng foreign-owned. So, anong pinagsasabi nila na hindi tayo nagkakaroon ng foreign direct investments dahil sa constitutional provisions? It isn't that. In fact, the reason hindi tayo nagkakaroon ng maraming foreign direct investments is because kulang yung infrastructure natin. Ano yung mga kulang? Internet, bagal, konti, kulang, mahal. Kuryente, paano tayo magsusupport ng mga malalaking industriya kung doon natin ilalagay sa probinsya ay aabutin ng mga 12-hour brownouts? Niloloko ba nila tayo? Diba? Tubig, magmamahal ang tubig this January.
So, wag naman natin sasabihin na na ang tubig hindi kasama sa pag-i-industrialize. Of course. Ayan. Sadali meron tayong tinatanggal na loko. Ayan. Okay. So, bukod pa dito, ang daming umiikot na balita. Of course, we shouldn't believe that, but we don't know. Baka bulagain tayo. Yun yung problema. Ito yung kongreso na nagpakulong kina Doc Wee, nagpapakulong kay Ka Eric, nagpapakita ng operasyon. Or at least hindi man lang nila ina-explain sa ating taong bayan kung ano yung mga kasalanan ng SMNI, pero tinatanggal nila. In other words, what we see is oppressive behavior. Yun po yung appreciation natin ng ginagawa nila sa ordinaryong mga mamamayan. Nararamdaman natin yung mga takedowns ng mga accounts. We're not saying it's them, but we don't see them helping us either. Diba? So, may mga tao na ang impression nila ay tumataas ang crime rate dito. Sure, sinasabi ng PNP, hindi, bumaba. Pero ano yung nararamdaman natin? It's the opposite. So, kung hindi man lang nila tayo iniintindi sa mga pangangailangan natin, tulad yan, nasa na yung pagbabago dun sa IPIRA law para bumaba naman yung presyo ng kuryente? Anyari na? Wala. Ang nakakasama ng loob niyan, prioritize yan ng ating Pangulo, si Pangulong BBM nandun yan sa mga priority legislation niya. Kayang deadmahin ng Kongreso yung pinaprioritize niya. Nasa na din yung pagsasaayos ng ating natural resources at saka environment. Doon pa lang sa plastics, umaamin ng DENR, we're losing the battle. Bakit kayo nandyan, di nyo pala kaya makipagbigmaan para sa laban sa plastics? Diba? Ang daming plastic dyan, hindi pa recyclable, lalo na dun sa banda, doon sa may Batasan area. Ito, sabi ni Joey na, inflation na nga lang, di maayos. Totoo. Well, to be fair, ang primary driver ng inflation, of course, ay yung giyera at yung pagtataas ng presyo ng krudo. Pero, yung second biggest na nagpapataas ng inflation sa atin ay food prices. So, anong ginagawa nila? Para bumaba ang inflation, nag-i-import tayo. So, ano yung cost ng pagpapababa artificially ng ating inflation ay at the expense of our local producers, at the expense of local production. Alam na natin yan, ang dami yan. Diba? Sabi ni Andrew Hoffer, sigurado yan, bubulagain talaga tayo niyan. Mahirap pagkatiwalaan ng Kongreso ngayon. Yes, serious trust issues here. Lakas ng loob, magsasabi sila na wait, charter change. Excuse me, we didn't elect you for that purpose. Ito sabi ni Ma'am Grace Chartman, oo, hoarding pa. Issue yung hoarding na yan. Issue din ng smuggling. Nag-imbestiga pa nga ang Kongreso at proud na proud silang in-announce na nagrekomenda sila ng mga charges against the Onion Queen and her cohorts. Asan na? Nyari. Tumigil ba siya? Diba? Okay. Sorry. Yan. Sabi ni Rick, yung mahal na ng bigas sa Davao, 60 pesos na per kilo. Saan kaya pwede bumili ng 20 pesos ngayon? Grabe naman kayo. Di ba ang sinabi? Beyond the promise na nga Kumbaga, nangako siya ng 20 pesos kliniple niya. Sabi ng isang nakatambay dyan sa Luminous. Sabi ni Junera, wala naman nakulong. Isa pa yan. Kulong, imbestiga. Ano ba nangyari? Meron bang iniimbestigahan? Baka naman, it died a natural death. Sabi ni Farnida, sino kaya ang nag-a-advise kay P? Malamang abogado dahil alam paano i-circumvent ang laws. May the Almighty guide all of us. Well, I think if you don't have a lawyer and you occupy that kind of a position, then that would be ridiculous. Sabi ni Ate China, Bashina, ano po meron? Di na po kayo maka-BBM. Alam niyo, madam, maka-Pilipinas ako from the start. And dati, buong paniniwala ko, kasi tama naman, sa totoo lang, ang ganda-ganda ng blueprint ng ating Pangulo. Pero nag-fail dahil sa mga tao niya. Kung hindi tayo kikibo, paano niya malalaman? Mapansinin niyo, gumawa siya ng video. At dun sa video na yun, nag-report siya, uy, marami nang kinulong or marami na raw cases na sinolve tungkol dito sa droga. Tapos meron pa siya na, alam namin na kung bakit nagkaroon ng 3 days na blackouts dyan sa Panay dahil sa NGCP. Wala pang investigasyon na meron na silang akusado. Galing, okay. So nakikita natin na kahit paano nagre-responde ang Pangulo natin kasi nagda-damage control sila. Now, that's a good thing, That's a good thing na nakikinig sila. Kaya lang, ito yung problema ko. Si Pangulo lang ang sumagot at 2 issue lang ang sinagot niya. Anong ginagawa ng ibang mga tao niya? Ano yung nararamdaman natin? Kayo, anong nararamdaman niyo? Do you feel safe walking around that night? Ako nawala na yung pakiramdam kong gayon. Natatakot na ako kung sakasakali lalabas yung mga anak ko. Di na pwede yung mga lakad-lakad sa gabi. Hindi niyo ba nararamdaman yung medyo kaduda-duda? Parang nabubusalan tayo kasi ilan ba? 3 vloggers ang nawala ng pages. Ulitin ko hindi ko sinasabi na sila yung gumawa nun. Pero may narinig ka bang pinagtatanggol nila tayo?
Ha? Meron ba? Merong Presidential Communications Office at maaari yan mag-liaison with the social media platforms that are here. Meron ba silang ginawa? Wala silang announcement, wala silang kahit ano. Did they even express concern na ang taong bayan ay parang nawawalan ng platform para magsabi ng kanilang saloobin? O, sasabihin na naman dyan na, bakit sila magsasalita? Oy, bakit nga ba hindi? Why aren't you defending us? Diba? Ang mga opisyalis natin nakaupo sa kanilang pwesto in the service of the Filipino people, kahit ginagaya yan ng ABS-CBN, tayo po ang dapat pinagsiservisyohan. Sabi ni Kaneki Ken, so, attorney, mga tao ni BBM nag-fail talaga po. Uy, teka, hindi pa ako tapos. Para sa akin kasi, if at some point your people keep failing, it is your leadership that will now be questioned. So ngayon, kaya nga nakikita ko nag-report siya, di ba? Siya. Mr. President, it's not enough. Ang kasama po sa leadership dyan is making the hard decisions to remove the people who are no longer useful to the people. Kailangan crack the whip naman. Or bahala kayo sa leadership style niyo. Pero siguro naman dapat nakikita namin kung ano yung mga accomplishments, if any, ng mga tao nyo. Sabi ni Ian Ross Arellano Larian, it's suspect that the palace is quite calm amid all these issues. Perish the thought. I wish we could perish the thought. Sabi ni 1285, kasi makaduterte ka kaya mo yan nasasabi, may pinapanigan ka, yun lang yun. Sige, if that helps you sleep at night, but this is what I'm going to tell you. It is still a fact na 60 pesos ang bigas. Okay? It is still a fact na nag-import tayo at the expense of the farmers. It is still a fact na wala pa rin nag-i-invest doon sa mga sa middle services between the farmer and the market. It is still a fact na wala pa rin grain silos na ginagawa ang ating gobyerno para sa mga farmers natin sa bigas. Okay? It is still a fact na imbes na pakinggan tayo ng Kongreso ay nagagawa sila ng charter change which they have not consulted for with the people. Sige, kahit sabihin mo na makaduterte ako, you cannot change those facts. You can say anything you want about me, which I'm sure you're going to do anyway. Pero, no matter how badly you can make me look, facts are facts. Okay? Yung hindi nagawa, hindi nagawa. Binabaan nga ang taripa sa importation ng pagkain. What does that mean for our local producers? Nga kayo, kasi how are you going to compete with cheap imports? Diba? Hindi natin pinoprotektahan ang local industries natin. Hindi natin pinoprotektahan yung mga tao natin. Hindi natin pinoprotektahan yung mga maliliit na businessmen. So, yeah, right. Sure, it's my fault because makaduterte ako. Galingan nyo, ha? So, sabi ni Victor, talamak na naman ang nakakuan. Oh my gosh, totoo. Sabi ni Evelyn Pasilios, totoo yan, bigas, 60 pesos per kilo. Yes, ma'am, punta kayo sa palengke. Meron pa silang paandar na kesyo, yung price controls daw ay nag-work. Sure, it helps you sleep at night. Sabi ni Michael De La Cruz, puro import, puro band-aid solutions ang gobyerno. Yes. And what about the other facts that haven't changed? Mataas ang presyo ng kuryente, baba? No, not in the near future. Nandyan na ba yung renewables? No, not in the near future. Nagkakaproblema, NGCP ang dinidiin nila. Ano nangyayari? Bakit kaya dinidiin ng NGCP? Kasi mayroon isang grupo dyan na gustong lahat ng aspeto ng energy ay meron sila. Food dummies, of course. Production, transmission, and distribution. Ang galing. Internet. Patay sindi na naman para tayong kung anik-anik lang bar dyan sa kanto, patay sindi ang internet. Oh dear. Sabi ni Partihan sa TV, mas makapangyarihan ng Congress kaysa sa Pangulo. Ay. Ang masama niyan is Congress isn't making the laws that we need. Nasan nga dyan yung pag-review ng EPIRA? Nasan dyan yung pagpapababa ng kuryente? Nasan dyan yung review ng kontrata sa tubig? O mamaya meron na naman dyan magsasabi na di nga nagawa ni Digong. O bakit? So kung hindi nagawa ni Digong, hindi gagawin ni Presidente, syado naman mababa yata ang standards ninyo. So ang gusto ninyo, lahat ng Presidente, hindi gagawin yung kanilang dapat ginagawa dahil yung former President hindi nila ginawa. Is that it? Diba? Sabi ni Cesar Castillo, it's not about politics. I agree. It's about accomplishments. Sabi ni Tino, kunwari na-delay at naisabay sa 2025 congressional elections sa magiging referendum, yung bagong Congress ba ang nasa assembly at ma-acceptable ba ito na solusyon? Sir, kung matuloy yung People's Initiative, yes po, yun po ang magiging Constituent Assembly, yung bagong Kongreso. Sabi ni Ricardo Abello, maghintay lamang sa tamang panahon bababa din ang bigas. Hindi ko alam kung sarcastic po kayo. Kasi kung sarcastic kayo, ang galing-galing nyo. Sabi ni Harry Cullen, yes na yes ang mga facts mo kahit ano pa sabihin nila. Sabi ni Kaneki Ken, to be fair, meron bang nagawa ang Pangulo as of now? Okay, this one I will give to the President. Number one is yung debt condonation ng mga farmers or beneficiaries of agrarian reform.
Nagawa po niya yan. Hindi na po kailangan bayaran ng mga farmers na nag-benefit sa agrarian reform para nang sa gayon wala na silang binabayarang utang sa gobyerno. Pero ilan lang yun. Diba? Ang iniintay natin ay yung pagtayo ng mga tipong FTI type of support ng gobyerno. Nasaan yung lalagyan nila, storage nila para sa kanilang mga goods. Nasaan ang cold storage, nasaan ang grain silos, etc. Dapat yan, nanggagaling yan sa gobyerno. The rest, pwede na yan sa private sector. Nasa na ang DTI? Gumaling na ba sila? Gumaling na ba sila sa paghihikayat ng Gumaling na ba sila sa paghihikayat ng investor sa agricultural sector? Maya't maya, ang nire-reseta nila sa atin pag mahal ang pagkain, pagbaba ng taripa at pag-extend ng period ng pagbababa ng taripa. Tama. Paano tayo nakaka-encourage ng production yan? Pakisabi nga. Okay. Ask ko lang po kung impeachable offense po ba yung ginagawa nilang People's Initiative na may bayad na 100? Hindi po. Unang-una, hindi naman presidente ang gumagawa noon. Pangalawa, hindi naman impeachable officials ang ating mga kongresista. So, ang posibleng mangyari dyan ay magbubunga ito ng civil case to compel them to do their jobs. Halimbawa, Comelec, huwag niya tatanggapin yan. Hindi tama yung yung ginagawa nilang People's Initiative. Wala pang ang batas, hirit sila ng hirit ng mga signatures. So, kumbaga, ang nakikita natin dito sa People's Initiative ay lahat ng yung batas favors those who are against this People's Initiative. Ngayon, kailangan bantayan natin ng mabuti. Kasi there's a reason kung bakit ang tahimik nila tungkol dito. Bakit hindi nangangamba niya? Bakit merong mga kwento tungkol dun sa pagbabayad for signatures and so on? We have to ask. Bakit ganoon? Bakit parang sikreto yung charter change? Ang sabi kaninang umaga din ay doon sa mga farm-to-market loads daw ay almost 100% na natapos. Pero marami pa daw kailangan gawin. Sige, nung in-announce namin sa Karambola kanina, doon sa comment section namin, halos sumabog na doon sa mga nagtatanong talaga, sana yun. Sabi ni Jonathan Ranyola, bakit puro mga kawatan pinopromote mo? Sino ba yung kawatan na pinopromote ko? Ako ba kausap mo? Wala pa akong binabanggit na pangalan except yung presidente. So yun ba yun? Di yata maliwanag eh. Sabi ni Seth, ang bayan ba ang dapat mag-adjust sa leadership style niya? Grabe, ang galing mo ha. Sabi ni Seth Courts, ulitin ko po, ang bayan ba kailangan dapat mag-adjust sa leadership style niya? Mali yata. Dapat baguhin niya leadership style niya yung akma sa kasalukuyang need ng tao. Sorry. Ang bongga ng comment. Sabi ni Simone Sanchez, 50% pa lang daw ang farm to market accomplished. Oo, pero ang kailangan natin ay listahan. Diba dati dun sa build, compare ko na naman, may magagalit na naman dyan. Dati, ang build, may website, up to date yan. O may yung nag-monitor nakikita bawat inauguration, lahat ng mga ongoing projects. Tapos makikita mo kung ano ang status ng bawat mga project na yun. Ilan ang mga pier na natapos, ilan ang mga airport na natapos. Dun sa mga nagsasabing walang na-accomplish si Duterte, kalingan nyo. Sabi ni Don Angeles, selective reading ng comments. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating magaling, paano ko babasahin lahat yan? Obviously not fair ako. Darling, if you want fair and you don't think I'm fair, you don't have to be here. Sabi ni Falks, mga tuwal ni Tamba, magsilayos kayo dito sa live chat namin ni na-attorney. Gawa kayong sarili niyong live chat. Si Tamba ang speaker ni uli, di ba? Sabi ni Fit Feel Full, when and how did you feel that Bongbong? I never called him that. I always called him sir. Is already a hopeless case. I don't, actually. And that's the reason we criticize. It isn't because we want somebody else to take over. No, we want him to do well. We want our officials to, get on the ball, get up. Hello. Baka papatay-patay kayo dyan. Ano akala ninyo? Maraming oras pa? Diba? Shush. Sabi ni Don Angeles, hindi daw nabibigay ang gusto kaya nag-ingay. Sige, ano yung gusto ko? I wasn't fired, I resigned. So, anong gusto ko? Sige, siguraduhin mo ha. Ang lakas ng loob ninyo, humingi ng ebidensya on so many other things, such as but not limited to yung mga pronouncements ni Maharlika. O sige, my turn. Ano yung gusto ko na hindi nabigay? Kung kaya't sinasabi ninyong bitter ako, game nga. Loko eh. I was an ordinary citizen na nanahimik ako dito sa isang lugar. Hindi ako nag-apply para maging miyembro ng gabinete. Okay? They asked me. They took a look at my qualifications. So, wag niyo akong aanin because I will not only will I not stand for it, I know you're wrong on so many levels. Sabi ni Letos, good PM po, sa lugar nga namin, ang bahay namin may buhis. Ano yung buhis? Karera. Karera.
Thank you. Anong, 3 minutes. ganun, okay. O sige, malapit na ako dun sa meeting ko. Huwag niyo akong sasabihan mag-relax. Sabi ni Briggs Refuerzo, relax lang attorney. Bakit ako magre-relax? Okay, sabi nga, why do I have to relax? Unlike most people, I think faster when I talk faster. I also think faster when I'm on my feet. You haven't seen me in court, so don't tell me to relax because you don't know how I think. Sabi ni Leoj, crime, lumala. Kahapon lang, may grocery store dito sa aming banda na na-hold up, parang 6 p.m. Nakamotor lang. Lakas ng loob, no? Sabi ni Zidane, maybe they appointed you para sirain yung credibility mo, but you dodged the bullet. I don't think they would do that because medyo dangerous yun, di ba? If they didn't trust me, they wouldn't have put me in there to see so many things. But the fact is this, di ba? Yeah, I'm one of the few who was appointed based on my merits. Right? Wala akong political connections. Kilala kong presidente, mostly because ini-interview ko siya. Interview subject ko siya siguro mga 10 times kasi nasa radyo kami. So ang punto dito is, yun, nag-ad hominem kayo. Nag-ad hominem kayo because you cannot dispute the facts here. Nag-ad hominem kayo because you have no other arguments. Nag-ad hominem kayo because you are falling. The burden of trying to disprove what we are saying is getting heavier and heavier sa inyo. To the point that you think that every time I propound a theory, there's something wrong. That every time we discuss something that is uncomfortable for you, you think that it is wrong. You try to destroy our credibility, but you know what? The facts don't depend on my credibility. Okay. So, ito yung problema. Hindi ako napipikon, Willie, ha? Guys, you haven't seen me in court, have you? Pikon, I don't get pikon. Every single word I've said there, I can back up. Can you? Can you back up what you're saying na napipikon ako? Sabi ni shut up. Ayan. Ay, may achievement na. 2K, palakpakan. Uy, gilig-gilig, di ba? So, this is the point also, dear trolls. You're here only because you're afraid that I'm going to convince people. And you're here to bash me because you're afraid that people are being convinced. And you're here because you think that I'm important. Good luck. The more you are here, the more important I start to feel. Ooh, that should hurt. Attorney, ang namumunang problema, hindi ang Constitution, lalo na. Another good point kay Merle. Good one. Hindi ang problema kasi pinopropose yung pagbabago ng saligang batas and most people think and suspect that there's more to it behind that move than the people's interest. Sabi ni Saldi, nakakatakot na kasi attorney pag nagsusungit kaya sanay kami sa light ng approach. Sorry po. Sige po, hindi na. Pag ganyan yung mga pakiusap sa akin, syempre hihinahon ako. Kasi masaya, maganda yung pagka-ask, di ba? Lapit na ba tayo? Ayan, nasa kanto. Okay. Okay, last 3 questions. Sorry, maikli ito kasi akala ko ma-traffic papunta dito. Sabi ni Michael de la Cruz, pati Marawi, inano. Dahil tahimik ang Marawi nung si Duterte pa nakaupo. Haha, dyan pa lang malalaman mo. Sabi niyo, shut up. Oh, these trolls can't get people on their side. Talaga nangiinsulto pero walang ampag sa discourse. Totoo yan. Okay, ito challenge. Why aren't the people who are sent here to bash all of us, it's not just me, to bash all of us, why aren't they discussing the changes to the Constitution that are being promoted and being proposed? Okay? Why are you so quiet? This is the Constitution. This is the most important document in our country. It's what constitutes us. It's what creates the country. It's the document that identifies us, that separates us from the herd. Okay? Why aren't you talking about it? Where's your discussion? Where is the information that you're giving out about why this is being propounded, why this is being proposed? Where is your intellectual discourse? O sige, kahit discourse lang, baka masyado nang malaki yung hinihingi ko pag sinama ko pa yung intellectual. Sabi ni Leo Greg Imperial, may video po ba kayo sa court? I think there was one that was going around before nung nasa court martial yung mga kliyente ko. At wala po akong talo doon. Sabi ni Ayan, tension mo yung mga troll, di kaya ng utak nila ang ganyang usapan. Pang binary lang sila, 10-10. Lalim yun, ha? Sabi ni Remy, nag-ad hominem kasi wala na silang ma-atake sa'yo. Keep punching, kagandang babae, katalita ni. Uy, wala po akong parya kahit hapon na. Sabi ni Jonathan Ranyola, bigyan po natin siya ng matinding palakpakan. Si Duterte nagpahirap sa bahay, pinopromote ni Trixie. Oo, tama. Yung tao na naglagay ng free
healthcare, yung universal healthcare, yung tao na nag-insist ng pre-tertiary education, which, by the way, includes medical studies, healthcare professionals, arangkada na. Okay? Ito yung presidente na nag-build. Good job, trolls! Binibigyan nyo kami ng pagkakataon na i-extol yung virtues ni Presidente Duterte. Binibigyan nyo kami ng pagkakataon na ulit-ulitin yung mga accomplishments ng dating Pangulo at the expense of your amo. Good luck with that. And finally, last two questions ko ninyo, ano ba? So, ayan, universal healthcare. Sabi ni si Haya, under what laws can the initial signatures be nullified? Actually, the lack of a law. Yun yung issue dyan. Yung RA 6735, which is the enacting legislation for People's Initiative, sinabi na ng Korte Suprema in 1997 na hindi siya enough. Ang problema, ang Congress medyo tutulog-tulog tungkol dito sa People's Initiative. Siguro, competition ng taong bayan, hindi nila ginawa ng batas. Hindi nila inayos ang batas. And therefore, hindi nila magagamit yun. The Constitution is, at least itong provision ng saligang batas is not self-executory. So either magmadali sila ng batas or they have to convince both the COMELEC and the Supreme Court na okay lang, baguhin yun yung decision ninyo dun sa sa Santiago versus COMELEC, iba na yung panahon. In that case, ehado sila. They have to convince the court to reverse their old ruling. And that's not gonna be an easy task, di ba? It's also daw the same Duterte na nag-iwan ng napakalaking utang. As if utang were a bad word. Good luck, guy. Do you honestly, what? Do you know how much this current administration has already borrowed? O nakakalimutan ninyo? Baka na, yung ibang mga inutang nila is for no other reason except for the fact na bumababa ang dollar reserves natin. Sige, game. Buti sana kung may mga proyekto, kung ano-ano na lang ang ginagawa para pumasok ang dolyares dahil kulang na rin yung mga remittances ng OFWs. So, tapos akala ko ba ipinagyabang nila na binayaran na natin ang ating foreign debt? So, which one is it? Nag-iwan ng malaking utang o nabayaran na yung utang na yun? Your inconsistency is drilling. Ayan. In the meantime, na-mute yung mic ko. In the meantime, bababa na po ako dahil meron akong meeting. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin ngayon. At mamaya, akala ng mga trolls nyo, titiisin natin sila. Diyos ko po. Kung gusto niyo yung kumita, huwag na dito. Na-stress na daw yung mga trolls. Okay. So, in the meantime, magla-live po ulit tayo mamayang gabi and we will see you then. Hi kay Ma'am Joey. Ma'am Joey, okay na ba Facebook mo? So, kainis tayo mga taong bayan magdi-defend sa isa't isa. Hindi naman ganun ang nakalagay sa saligang batas, di ba? So, maraming salamat. We'll see you again tonight, everybody. Thank you for being here and thank you for all the intelligent comments that you always gift me with. Thank you very much. See you. Nakalog ata sa live. Si attorney parang may ginawang mekos. Ano yung nakalag? Hindi na po. We'll see you tonight. Tonight po. Walang audio kanina. Maraming salamat. See you again tonight, guys. Bye.